Ready at gusto na raw talaga sagutin ni VP Sara Duterte ang kanyang impeachment case. Kaugnay niyan, posibleng sa August 4 na raw muling mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Dapat daw sagutin mismo ni Vice President Sara Duterte ang reklamong impeachment laban sa kanya. Base yan sa SWS survey na kinumisyon ng Stratbase kung saan 66% sa mga Pinoy ang sang-ayon na dapat harapin ng bise ang reklamo. Handa nga ba riyan si VP Sara? The Vice President is ready. She's been saying that. And she's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all doubts cast on her will go away. Tingin naman ng ilang kongresista, patunay ang bagong survey na tama lang ang paghahain nila ng impeachment case laban kay VP Sara. Habang tumatagal daw kasi ang paggulong ng impeachment trial ay lalo lang naiinip ang taong bayan. Katunayan, maging ang mga taga Mindanao na balwarte ng mga Duterte ay tila naiinip na rin. Majority kasi roon o 55% ay sang-ayon din na dapat magpaliwanag si VP Sara tungkol sa kanyang impeachment case. Papatunay po ito na we are on the right track. What we did was actually to serve not any particular political agenda, but for the interest of the nation. And the people understood that message. I feel that the people are with us in holding public officials accountable to their actions. Ang dapat mangibabaw dito ay ano ba yung utos ng ating saligang batas? At sa akin, malinaw yon. Conduct the trial now. Kahit nga si Senator Raffy Tulfo na isa sa mga senator judges gustong matuloy ang trial para raw magkaalaman na. Ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Paano niya masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, posibleng sa August 4 na mag-reconvene ang impeachment court. Isasabay na raw riyan ang oath-taking ng mga senator judges ng 20th Congress at ang paghaharap ng prosekusyon at defense team. Wala pa namang definite na schedule doon, pero yun yung nakikita namin sa mga pag-uusap. Sa kabilang banda, iginiit naman ng tagapagsalita ng bise sakaling magdesisyon ang Korte Suprema na hindi ituloy ang trial, laking tipid daw ito para sa bansa. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.